Ang topic po natin ngayon ay exceptional giving. Pwede po ba nating sabihin yan, mga kapatid? Exceptional giving. Ang big idea po behind this study, ito po yung ating big idea. Exceptional giving comes from a heart that gives all in faith. It is the sacrifice and trust behind the gift that matters. Ang mataas na uri ng pagbibigay ay galing po sa isang puso na kayang ibigay ang lahat na meron pong pananampalataya. With regards to giving, nagmamatter po talaga dyan yung sacrifice, sakripisyo, at ganun din po yung pagtitiwala. Imaginin po ninyo yung church po natin. Doon po sa church po natin, bago kayo pumasok, i-hold po kayo sandali. Tapos po, meron timbangan. Okay? Kanina po, bago po ako umakyat, bigla ko naisip, wala pala akong pang-offering. Tapos, bumalik po ako. So, kumuha po ako ng pang-offering sa akin pong bag. So, ang mentality po natin, we go to church not only to worship God, na magbigay ng gratitude, kundi bahagi ng atin pong worship ay magkaloob sa ating Panginoon. So, may kasama po yan. So, imagine po ninyo mga kapatid, meron pong timbangan dyan sa gawing hulihan. Bago kayo pumasok, titimbangin kayo. Sino kaya una natin titimbangin? Si Tere. Ayan. Ayan. Nandiyan pa si Tere? Nandiyan si Tere. Ayan. Nasa baba. Ikwento nyo na lang. Ikwento nyo na lang. Pero ang akala mo, ang titimbangin ay ang iyong gift o ang iyong offering. Yung pala, hindi mo alam, pagpasok mo, ang titimbangin pala yung heart mo. Yung heart mo na pwedeng magbigay talaga ng sacrifices. So, ano kaya ang magiging timbang ng atin po mga puso, mga kapatid? So, in our giving, let us consider not only what we give, but why we give and how we give. Okay? Ulitin ko po yan, mga kapatid. In our giving, let us consider not only what we give. Kasi iniisip natin lagi, ano ba ang aking ibibigay? Not only what we give, but why we give. Bakit ba ako nagbibigay at paano ako nagbibigay? Why and how we give it. So malaking bagay po ito, nagmamatter po ito mga kapatid. Hindi ko po madalas itapik ang giving. Alam po ninyo, hindi ko po siya madalas itapik. Siguro po 20 years po ako dito, baka pangalawang beses ko pa lamang po ito. Hindi ko na maalala kung meron pang pagkakataon na nagturo po ako about giving. Medyo parang ano po yan, parang napaso po ako. Kasi kung minsan iniisip po ng iba, lalo po ngayon, naka-live po tayo, no? Iniisip po ng iba, pagka may kinalaman sa giving, parang ang mentality po nila, ang church ay isang business. So parang minsan mapapaso ka na ituro tuloy. Pero sa totoo po mga kapatid, hindi po pwedeng hindi ituro ang mga bagay na ito. It should be taught mga kapatid. Kailangan pong ituro for two reasons. Dalawang bagay po mga kapatid. Bakit kailangan ituro ang giving? Ang una po, our giving shows that we honor God. Our giving shows that we honor God. When we give, mga kapatid, when we give, we respect, we love, and we honor God. Can you say amen to that, mga kapatid? Pag nagbibigay po tayo, pagpapahalaga po ito sa atin pong Diyos. Ano po ang verse na nagre-reinforce dito po sa katotohanan pong ito at binibigyan po tayo ng instruction? Proverbs 3:9. Sabi po sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of your produce. Yan. Parangalan ninyo ang Diyos sa inyong kayamanan at sa mga unang bunga ng inyong mga pananim. So, napaka-clear naman po yan mga kapatid. Ginamit po mismo yung salitang honoring. We honor God because we give, okay? Pinapakita po yan sa pamamagitan po ng atin pong pagbibigay. Kaya naalala ko po si Abraham, no? Bahagi po ng kanyang obedience, bahagi po ng kanyang pag-honor sa Panginoon, kaya niya pong i-offer even po yung kanya pong anak.
And the first fruit of your produce. Alam po ninyo nung pumasok po si Icing sa San Miguel, sinabihan po namin siya mag-first fruit ka. Okay, ganun din po, medyo kinonfirm ko po kanina kay Kay kung nasabihan po namin siya mag-first fruit. Ano po ibig sabihin ng first fruit? Yung pong unang salary niya, walang bawas, i-offer niya talaga sa Lord. Ipagkaloob niya sa Panginoon. Alam po niya may matinding battle po dyan. Minsan ako rin nag-iisip inutos ko sa anak ko, pero sabi ko, baka kaya pwedeng kumuha ng pamasahe ng at least yung A15, yung another A15, ibawas may pamasahe. Alam, very tempting po yun. Malamang, pag binawasan mo ng pamasahe, baka bawasan mo na rin ng pang-milk tea, di ba? Bawasan ko na rin ito ng pang-milk tea. Ano na maibibigay nating first fruit sa Panginoon. Pero yun po yung magandang pagpapakita po talaga at pagbibigay po natin ng first fruit sa atin pong Panginoon. So, bahagi po yan ng honoring, bahagi po yan ng recognition, pagkilala na siya po ang nag-ingat sa atin, siya po ang nagbigay ng buhay po sa atin, siya po ang nagpala po sa atin, then we give something back to God. Nagbabalik lamang po tayo sa napakaraming bagay na ibinigay niya po sa atin. Pangalawang bagay po, mga kapatid, our giving will lead us to a blessed life. Our giving will lead us to a blessed life. Kaya sabi ko, for this reason, ang hirap ko pong hindi ituro. Pag hindi ko po itinuro, dinideprive ko po kayo na pagpalain ng Panginoon. Yung pag hindi ko sinabi na ito ay isang susi, isang key para maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. So pag hindi ko po itinuro po sa inyo mga kapatid ito, hindi natin ma-experience ang blessing ng Panginoon. Merong isang powerful verse that connects generous giving to receiving blessing. Saan po natin makikita yan mga kapatid? Malakay 3:10. Malakias 3:10. Sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Okay? Pero may kaduktong po yan mga kapatid Verse 10, sabi po doon sa verse 10, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. God will open the floodgates of heaven and He will pour out so much blessing para po sa atin. Sabi, masaganang pagpapala na halos walang sidlid na masidlan. So when we give our tithes, when we offer to God, alam po ninyo, we cannot outgive God. Kasi siya po yung nagbibigay Kadalasan po sa atin, we go even. Kuminsan, binigyan ka ng ulam, bibigyan mo lang din ng ulam. Pero ang Panginoon, masusubok po natin sa bahagi po na yan. So, we cannot outgive God. Kung ano yung binigay mo, higit pa po doon, pinagpapala tayo ng Panginoon. Alam po niya, one time, nagkaroon po na isang gawain. Nagkaroon na isang conference sa UP Diliman. Isa po ako sa mga speakers. Tapos po, bukod sa speaker na ako pa po ang nautusan na mag-encourage sa giving. Nung papunta na po ako sa unahan, biglang pinasok ng Panginoon sa aking isipan na i-challenge po yung crowd. Sabi ko ngayon po mga kapatid, mag-o-offering tayo. So alam na po natin pagka-offering, di ba? Yung dumuduko tayo sa bulsa. Tapos iniisip natin, sana ang mabunot ko yung 20 pesos. Diba? Yung 20 pesos or yung 50 pesos. Pero sabi ko, let us challenge ourselves. Magbibigay tayo, ang ibibigay natin sa Panginoon, yung pinakamalaking bill natin. So, kung meron kang 1,000, edi challenge yourself na ibigay sa Panginoon. Ako, that time, siyempre pinakamalaki ko siguro nahanto noon, 1,000 nagbigay ako. Okay? Kasi ako po nag-challenge, ako po nagbigay ng challenge. So, kailangan ko namang, kumbaga, sumunod sa challenge po na yon.
And alam po ninyo, kagaya ng maraming kwento na napakinggan po natin, we cannot really outgive God. Alam po ninyo, nung pauwi na ako, may nagabot po sa akin ng sobre. Ang laman po nung sobre ay 2,000. Okay? Maaaring hindi po laging ganyan ang kwento, but at least nanalo po yung intention po natin to give to God sacrificially. Nagbibigay po talaga tayo sa atin pong Panginoon. Not merely out of excess, hindi lamang po dapat dahil po may excess. So dapat ma-re-examine po natin ang ating mga sarili, our approach in generosity, to generosity. So minsan, baka pwedeng ang assessment natin sa ating sarili, ang pag-examine natin sa sarili natin, we are generous. Pero ngayon po, ma-re-examine po natin ang ating mga sarili, what is really our approach with regards to generosity? Are we giving merely out of excess, or are we willing to give all that you have because you surrender yourself to God? Kahit po nahando na po talaga yung matinding pangangailangan po natin. So, i-explore lang po natin mga kapatid ang mga key aspects of exceptional giving. Sabihin nga po ulit natin, exceptional giving. Ito po yung mga key aspects with regards to exceptional giving. Number 1, the heart of sacrifice. The heart of sacrifice. Pusong handang magsakripisyo. Pag sinabi po nating sacrificial giving, dapat po nahandon po talaga yung puso na yan, na handa pong magsakripisyo. Verse 1 and 2, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig 50 sentimo. Siguro po mga kapatid, parang ini-imagine natin, kung mayaman ka, siyempre parang, eto po, kagaya ng ginagawa natin habang tumutugtog, na we come forward, as ilalagay natin sa basket yung ating mga offering. So yung mga mayayaman, siyempre, ang laki ng bigay nila. Pero ito pong widow po na ito, dahil po mahirap po siya, ang sabi po, 2 tig 50. Magkano po yun? Piso lang, no? Piso. So, yun po yung translation po kasi sa Tagalog, ano? Pero yung pala po, pinagmamasdan po ito ni Jesus, okay? At yung pong widow's act, yung action na ipinakita, yung gesture po mismo ng widow po na ito, ng byuda po na ito, is a powerful illustration of sacrificial giving. Why, mga kapatid? Kasi 2.50, pero ito na lang po kasi yung pera niya. Okay? So, what is 200 pesos? Or what is 1,000 pesos kung meron kang 1 million? Parang wala lang, sobra yan no? Excess lang po yan. Pero what is 1 peso kung yun na lang talaga ang pera mo, mga kapatid? So, ito po, ganun po, illustration po yan ng sacrificial giving, piso pero wala na po siyang itinira sa kanya. Yun na yung kanyang lahat no? Para po makontextualize po natin yan mga kapatid. Ano po ba yung parang context po natin ngayon? Kasi yung piso parang ang mentality natin, ang liit na rin talaga Yung po bang 1,000, malaki pa ba ngayon yan o maliit na rin? Sabi niya maliit na rin, maliit na rin. Pero ganito po yan mga kapatid. Halimbawa, may 1,000 peso ako. So, in our context today, kasi sabi natin maliit na yung 1,000. Pero, yung 1,000 pesos na yan, yun na lang talaga pera ko. Tapos, pambili ko ng maintenance. Okay. Para i-contextualize natin. Pambili ko ng maintenance. Mukhang makakakita kayo na yung 1,000 pesos, mukhang lumalaki. Kasi may pagdadalan It can cost my life, di ba? Yung parang pag hindi ko nabili yung maintenance ko, baka kung ano mangyari sa akin, okay? Pag ito ibinigay ko pa ito, baka magutom ako. Ayan. So yun po, pag doon po natin titingnan, mukhang
yung 1,000 mukhang lumalaki na siya, no? Kasi nakita po natin, iyan na lang ang pera mo, kung iyan na lang ang, diyan mo na lang kukunin ang lahat, it will be a sacrificial offering for you. Kasi diyan mo na, kaya mo siyang bitiwan talaga. So, itong act po na ito ay illustration po ng sacrificial giving. Ito din po ay nagsasalamin ng essence of true worship. Sabihin nga po natin, true worship. So, kapag tayo po ay nagbibigay with an expression of trusting God and recognition of His sovereignty, yung kataasan, kikilala natin yung kataasan ng Panginoon, it will be an expression of worship, true worship. Tunay na pagsamba po ito sa atin pong Panginoon. So, ito rin po mga kapatid, yung kanya pong pagbibigay ng sacrificial na pagbibigay ay ipinapakita po niya na pinaprioritize po niya ang relationship po niya sa God over material comfort. Dito po tayo minsan talaga mga kapatid nagkakaroon ng natsa-challenge, siguro natsa-challenge yung ating faith, natsa-challenge po yung ating pagsunod, yung prioritizing our relationship with God, okay? Dapat po nasusukat po yan mga kapatid na una talaga sa atin ang Panginoon. Tingnan po natin 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So we give, okay, with tawag dyan, with sincerity, with a joyful heart, not under compulsion. Hindi po tayo napipilitan lamang po mga kapatid. Kundi, ang tawag po dyan, we are called for voluntary giving. Yung ginawa po ng widow po na ito ay pagpapakita ng lalim ng kanyang puso. Alam po niyo, pag malalim ang puso natin with regards to giving, nagbibigay po tayo not because this is our duty, not because this is our obligation, kundi ginagawa po natin yan mga kapatid dahil malalim nga po ang atin pong puso. Okay? Hindi tayo po nag-i-expect in return. Ang marami po mga kapatid, pwedeng nagsa-challenge tayo, namomotivate tayo, kasi baka ang motivation natin kagaya ng kwento ko, at maraming ganyang kwento, okay, na nagbigay ng 1,000, biglang may nag-abot ng 2,000, parang iyan po nagmomotivate sa atin. Pero yung babae po, nagbigay po ito without any expectation, without any recognition of reward. Hindi po siya nag-iintay po ng kapalit. It was a personal act of worship. It was given to honor God. Hindi po para i-display ang kanya pong pagbibigay, kundi ito po talaga ang kanya pong puso na maibigay po sa Panginoon ang lahat-lahat. Kamusta po tayo mga kapatid? Okay? Whether ang contribution po natin ay time, di ba? Whether ang contribution po natin ay talent, or kaya resources, paano po tayo magbigay? Halimbawa po mga kapatid, yung pong time po natin ay bibigyan po natin ng tithes. Subukan lang po natin na ang time natin, bigyan po natin ng tithes. So ano po ang 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Tama po ba? So, nabibigyan po ba natin ng tithes ang atin pong time? Or hindi? Kumusta po ang ating mga devotion? Kumusta po yung time po natin sa prayer? Di ba? Kadalasan po, hindi naman tayo makapag-ukol ng ganong kahabang oras sa pananalangin at pagbabasa po ng Bible. So, dapat po ma-check po natin ito mga kapatid. We are called for voluntary giving. So, in giving, you are willing to let go of what is most valuable for us.
Pag pinag-uusapan po ang pagkakaloob, kaya mong i-let go what is most valuable for you. Kaya mo talagang bitiwan yan para po sa Panginoon. Ang pangalawa po, the value beyond the price tag. The value beyond the price tag. Ang halaga na higit pa sa presyo. Okay? Ang halaga na higit pa sa presyo. Luke 21, 2 and 3. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tigsi 50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. So, dito pa makikita po natin that the gift lies not in the size. Ayan, yung pong kaloob o yung pong offering, hindi po yan nakabase sa size, kundi po doon sa cost kung bakit po ito ibinigay po nung giver. So in Luke 21:4, napaka-striking po nito mga kapatid, na ang giving po hindi lamang po dahil sa monetary value, kundi po kung ano po yung laman ng kalooban po ng nagbigay. Yung pong widow, di ba? Hindi lang siya widow poor widow. So yung contribution niya, mukhang sabihin po natin maliit compared to a larger donations ng mga wealthy people. Pero sabi nga po natin, in-honor po ito ng atin pong Panginoon. Ito pong pagkakaloob po na ito, tinatawag po nating extraordinary giving because it was given with great personal sacrifice. Sabi po sa verse, she gave all that she had. Ibinigay na po niya ang lahat. Maganda rin po mga kapatid, parang sanayin po natin yung ating sarili in giving. Yung, di ba parang isipan natin, ito na nga lang Kumbaga, kailangan pa bang mag-offer ako? But when God calls you to give, dapat bukas po ang ating kalooban. Kung yung maliit ay hirap na po tayong ibigay, how much more kung iyan po ay lumaki. Kaya habang maliit, we train ourselves to be generous, di ba? Dapat bukas po ang ating mga palad. So, sabi po sa verse, Matthew 6:21, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nahandun din ang iyong puso. In other words, yun ang ginagastusan mo, yun ang pinaglalagyan po natin ng ating pananalapi. Yung mga kababaihan na narito, nasan po ang treasure natin? Nasa Shopee, di ba? Nasa Lazada. So, unahan yan po ang puso po natin. You will invest much of your money sa Lazada. Ayan, lagi kayong may parcel. Lagi kayong tinatawag ni Kuya. Kabisadong-kabisado na ang pangalan ninyo. Ayan. Yung po mga lalaki, nasan po ang treasure po natin? Yung ibang mga lalaki, nagtatago po ng pera, yung pala magpapalit lang ng mag wheels. Di ba? Yung mga ganyan. Iba, yung mga parang i-upgrade yung kanilang motor. So, itinatago ang pera. Bakit po tayo nagtatago ng pera? Bakit po tayo nag-i-invest sa isang bagay? Kasi yun ang iniisip natin, na treasure po natin. Kaya po ang paalala po sa atin, for where your treasure is, there your heart will be also. Meron pong context kasi yan po sa baba, ay sa gawing itaas, na atin pong titingnan din po mamaya. So, itong pong babae pong ito, ang kanya pong treasure ay in-invest niya in her giving. At nagpapakita lang na yung puso niya was fully devoted to God. So, ang tanong po mga kapatid yan, can we give beyond our comfort zone? Kaya po ba nating magbigay na ito medyo masakit na ng konti sa atin, pero kaya pa rin, nevertheless, kaya pa rin po nating ipagkaloob po ito sa atin pong Panginoon. Yung gift ng widow, dahil nga po mahirap po siya, pwede po nating sabihin priceless. Priceless. Hindi priceless na walang
kahalaga, kundi walang katumbas po yung laki ng kanya pong ginawa. Kasi nagre-represent po ito ng total commitment sa kanya pong offering. So, when we give sacrificially, yan po ay outward expression ng isang puso na ini-invest po natin ang sarili po natin sa Panginoon. Number 3, trusting in God's provision. Pagtitiwala sa ipagkakaloob ng Diyos. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all, sabihin nga po natin all, put in all she had to live on. Okay? Inilagay na niyang lahat yung kanyang ikabubuhay. Alam po niya mga kapatid, the little that we have can be multiplied when we put it in the mighty hands of God. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Sabi natin, ang liit na nga nito ang liit na nga nito. I-invest ko pa ba ito para kay Lord? Ipagkakaloob ko pa ba ito para sa Panginoon? Pero listen to this mga kapatid. The little that you have can be multiplied once you put it in the hand of the mighty God. Pag pinagkaloob na po natin sa kamay ng atin pong Panginoon. Alam po natin, si Abraham, binigay po niya si Isaac. Sino po ang bumalik po sa kanya? Sino po bumalik sa kanya? Si Isaac din. Kasi pinigilan na po siya ng Panginoon na i-offer. Tinest lang po siya ng Panginoon kung kaya po niyang ibigay. Ito po yung idea. What we give to God will never be lost. Tandaan po ninyo. What we give to God will never be lost. Ang ibinibigay natin sa Panginoon, hindi po nawawala. Bumabalik din po sa atin. And eventually, it will be multiplied. Dumadami po yan mga kapatid. Yung tinapay at isda, inilagay nila sa kamay ng Panginoon, ang nalangin ng Panginoon, ito po ay dumami. So, yung pong widow po na ito, pinili po niya na ibigay yan lahat sa Panginoon, fully believing that her needs will be met. Magkakaroon din siya eventually, no? Alam po niya, magsasakripisyo siya, pero bahala na si Lord, ang Panginoon. Pwede siyang nahandon yung complete reliance na ang Panginoon ang magpo-provide, ang Panginoon ang magbibigay ng pangangailangan niya in the future. Pag nagbibigay po tayo sacrificially, parang sinasabi natin, God, I trust you for my security. I trust you for my security. Pero ang tanong lang po mga kapatid, how secure is secured when you don't obey God? Sabi natin, kailangan ko ito Kailangan kong ingatan ang aking sarili. Kailangan kong i-secure ang aking future. But how secure are secured when you disobey God? Magtataka po kayo mga kapatid. Kung i-open po natin ang atin pong sarili sa Panginoon, makikita po natin yung perspective na ito is beautifully reinforced by Philippians 4:19. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Nire-reassure po tayo mga kapatid na ang Panginoon, kung paano ino-honor po natin siya in our giving, God also honor our giving. Ino-honor din ito ng Panginoon. Kaya po sabi ni Paul, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. This is, sabi po natin, exceptional giving. Mataas na uri ng pagbibigay. Alam po ninyo mga kapatid, with regards to giving again, ito po ay merong eternal impact. The eternal impact of exceptional giving. Kasi hindi po pang ngayon lang po yan. Kundi hindi po yan the moment na nagbigay lang po tayo, you invest so much
in eternity kapag tayo po ay nagbibigay. Matthew 6:19 to 20. Last verse na po ito natin. Matthew 6:19 to 20. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Sabi po diyan, wag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na ang mga anay, okay, at ang kalawang, rust, at ang magnanakaw ay pwedeng kuhanin at pwedeng sirain. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ito nga po yung sinasabi po natin, when we follow the command of God, we lay up treasures in heaven. Na ito pong treasure po na ito, hindi po siya nasisira, hindi kinakalawang, hindi po pwedeng nakawin. Kaya po yung babae, she chose to offer God sacrificially. Alam po niya, this is an investment for eternal. Alam niya, hindi po ito mawawala. Kagaya po nitong narrative na ito, ipinakita kung paano po siya kinilala ng Panginoon. So, kumusta po ang atin pong giving? Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Nagbibigay po ba tayo, mga kapatid? Dahil ito po ay surplus, dahil ito po ay excess. So, let us embrace sacrificial giving. Dapat no, meron po tayong sacrificial spirit. And we trust God's provision na siya po ang magkakaloob po sa atin. This is really our security when we give to God. Kasi nakikita po ng Panginoon ang atin pong mga puso. Panginoon, kami po ay lumalapit po, Panginoon, sa inyo. Sandali pong ito. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. With regards to giving, alam po namin, Panginoon, very challenging po talaga ito. Lalo na po sa hirap ng kapanahunan po ngayon. So, isa po kami sa marami na lagi pong nag-aalala sa amin pong mga buhay, nag-aalala po sa future. Pero ang ganda pong motivation, ang ganda pong challenge po sa amin, Panginoon, noong mahirap na biyuda pong ito, Panginoon, na despite ng kanya pong kahirapan, kaya po niyang magbigay. At hindi po basta nagbigay, na ibigay po niya, Panginoon, lahat para po, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na maitaas po namin ang antas at level, ang standard of our generosity. Challenge niyo po kami, Panginoon, na magkaloob po, Panginoon, sa inyo. Alam po namin, Panginoon, kayo po yung mayaman sa lahat, kagaya po na sinabi sa Philippians 4:19, and may God will supply all our needs according to His riches and glory. Sobrang yaman niyo po, Panginoon. Hindi niyo po kailangan ito, pero kailangan po ng inyo pong mga gawain. That every time we give, Panginoon, we expand the ministry of the church. When we give, it will save lives, Panginoon. Dahil maraming mga tao na maaabot, Panginoon, ng inyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Thank you, Lord, sa inyo pong mga salita pong ito. Hindi ko po alam, Panginoon, kung na-explain well, Panginoon, na makukonvince po kami about giving. Pero we ask the ministry of the Holy Spirit in our minds, in our hearts, Panginoon. Makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan po nito sa amin pong mga buhay. At magtiwala po kami, Panginoon, that we cannot outgive you, Panginoon. Hindi po namin kayong pwedeng talunin sa pagbibigay. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen.